Bago naman magbukas ang taon, atin pong balikan ang ilang mahalagang proyektong inilunsad ng pamahalaan para sa pagpapabuti ng paglalakbay ng mga biyahero, lalo na sa mga paliparan. Si Sofia Potenciano, una sa balita. Sa pagdating ng bagong taon, wala nang mas bubuti pang regalo para sa mga turista at biyaherong pauwi sa kani-kanilang mga tahanan ang pinakabagong pasilidad ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Kabilang na ang biometric immigration e-gates, bagong dining spaces na nagtatampok ng local brands at mga pasilidad na nakatuon sa comfort, safety at excellent service. Yung proseso ng immigration sa e-gates na ginawa nila at inimplement nila ngayon, from several minutes, minsan umaabot 15 to 20 minutes yung pila mo, nasa 20 seconds na lang, ganon kabilis. Ayon kay Civil Aviation Authority of the Philippines Deputy Director for Administration Attorney Danjon Lucas, noong nag-uumpisa pa lang ang privatization ng paliparan, siniguro na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapaunlad pa ang digitalization, technological advancement at paikliin o bawasan ng pila. Batay sa huling datos ng New NAIA Infracorp, ang panibagong operator ng NAIA, kumpara noong nakaraang taon, inaasahang tataas ng humigit kumulang 5% ang passenger traffic sa paliparan ngayong holiday season. Kaya naman, bukod sa layuning paigtingin ang modernization sa NAIA Terminal 3, nagsilbi na ring paghahanda para sa holidays ang mga upgrades na ito. Malaki ang responsibilidad ng gobyerno para siguraduhin na ligtas, maayos at konbinyente ang travel. Pero minsan may mga proseso sa gobyerno na kailangan nating sundin, di ba? We admit to that. With the help of the private sector, napupunan yung gap, napupunan yung financial gap, napupunan yung technical gap, napupunan yung expertise. Samantala natunghayan din ng mga overseas Filipino worker ang pagbubukas ng ilang pasilidad sa NAIA. Kasama na riyan ang dedicated immigration lanes at OFW lounge. Dati walang ganito eh. Siyempre, nung magkaroon ng ganito, di masasaya mga OFW, siyempre lalo na yung mga mapapang oras sa kanilang flight, meron silang matutuluyan ba? Sa paparating na 2026, patuloy na pagsisikapan ng pamahalaan, katuwang ang lahat ng sektor na palawakin pa ang konektibidad at gawing mas makabago ang mga paliparan sa bansa. Dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan sa biyahe patungong kaunlaran. Nauuna sa balitang totoo at laging bago. Sofia Potenciano, alauna sa balita, Congress TV.